buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Grow Your Mind. No one ever matches the Lord Jesus. Paano kaya siya nakapagpagaling na may sakit? Paano kaya siya nakapagpatahimik ng bagyo? Paano kaya siya nakapagpaamo ng mga taong maiilap? Ano kaya ang hiwaga ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus? Anong hiwaga ng Ama sa Langit na lumikha ng lahat? Na unti-unting nauunawa ng mga scientists as we study the natural sciences, we begin to have a glimpse into the wisdom of God as designer. And as we study spirituality, we begin to feel God as a powerful spirit who is in us and all over His creation. Isa sa mga pinakamahalagang journeys ng buhay is to know God. Even to know, for instance, your parents, to know your children, to know your spouse, to know your friends. This is one of the most exciting journey that a person could ever take. But to know God, to know someone, to know people, takes mental growth. Mahalaga na maunawa natin ang mga bagay na dapat maintindihan. At habang nakakaintindi tayo ng mga ibang mga ideya, nagkakaroon tayo ng susi na pambukas ng mga iba na namang mas matataas sa mga ideas. A person could only be as big as his mind. A person could only go where his mind could go, where his thoughts could go. You are your thoughts. You are your mind. Kaya isa sa mga mahalagang duty and privilege of people is to grow your mind. Kailangan ang ating isip ay palakihin, palawakin. Kasi sa paglawak at paglaki lang ng ating isip, magkakaroon tayo ng kakayahang maunawa ang ating kapwa, ang ating kapaligiran, ang ating Diyos, at ang ating sarili. Yung ating pag-aaral ngayon, pinapagatan natin, grow your mind. Palaguin ang isip. Salamat Panginoon dahil binigyan nyo kami ng isip na halos napakalaki at halos walang hanggan ang pwedeng maabot kung bibigyan lang namin ito ng pagkakataong lumago. Turuan nyo kaming maunawa ang hiwaga ng mga pag-iisip. Teach us, O Lord, to plumb the depths of thoughts. Teach us to unlock the mystery of knowledge. At nasa ganun, lumawak ang nararating ng aming diwa, ng aming isip, ng aming pangunawa, at lalo namin kayong makilala. Forgive us our sins, cleanse us, O God, enable us to have a better, bigger piece of your wisdom as we ponder your thoughts. Guide us now. Akayin mo kami, Panginoon, sa lalo pang pagtalino, sa lalong kaliwanagan, para mas marami kaming lalong marating. Forgive us our sins, enable us, O God, to see you face to face, to hold you by the hand, and to follow in your footsteps. Palakasin nyo rin ang katawan ng mga kapatid na maaaring may nararamdaman. At sino man ang paparito pa lang at wala pa, gabayan nyo at makarating ng maluwalhati. At kami lahat ang humihingi ng inyong pagpapala. Humihingi kami ng inyong kaliwanagan. In the name of your Son, Jesus our Lord, our teacher, we pray with thanksgiving. Amen. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Isa yan a sure way to be destroyed when you're ignorant. Pag hindi mo alam ang natural law, hindi mo alam ang social law, hindi mo alam ang scientific law, hindi mo alam ang legal law, even ignorance of the law is not an excuse. Maraming taong napapahamak dahil sila ay nalilinlang, nadadaya. Nadadaya ng sarili, nadadaya ng kapwa, nadadaya ng sistema. Napakahalaga na maging maalam, matalino at marunong, pero hindi lagi itong naiisip ng mga tao.
Ecclesiastes 7:12, wisdom is a shelter, as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this: wisdom preserves those who have it. So kinumpara dito ang dalawang bagay, pera at karunungan. Ang pera daw ay parang kanlungan, proteksyon, shelter. At totoo nga naman, up to a point, money can protect you. But money can also be the cause of your downfall and can also attract misery, and even some people who have money are murdered for their money. So sabi niya, mas mabuti pa rin between money and knowledge, knowledge pa rin. Especially knowledge that is applied to daily living, that becomes wisdom. Wisdom preserves the wise. It is imperative, it is most important to increase in knowledge, in understanding, and wisdom. Gaano kahaba ang buhay ng tao dito sa lupa? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 plus? Konti lang, maiksi ang panahon. At napakaraming dapat malaman. Ang utak ay dapat laging may nalalaman. Yung nalalaman, hindi end by itself. May nalaman kang formula. Ngayon, may susi ka para pag nagamit mo ang formulang yan, may iba ka pang maaabot na kaalaman at may iba kang advantage na makukuha dito sa mundo. Marunong ka mag-spell, marunong ka magbasa, pero hindi yun ang katapusan. Dahil marunong ka magbasa, marami ka ngayong mababasa, magpapadagdag na yung karunungan. Marunong ka ng mga skills, marunong ka ng mga kakayahan, marunong kang gumawa ng ganito at ganun, panghanap buhay, pero hindi yun ang ending. Kasi pag nakapaghanap buhay ka, magkakaroon ka ng more resources, more power, more energy to know more. Sayang ang isang araw, isang oras, isang minuto na walang nadadagdag sa alam ng tao. Liban na lang kung siya'y natutulog. Para ihanda ang kanyang isip na paggising ay may malaman uli. Sayang nang nag-aaksaya sa walang katapusang mga entertainment lamang na walang naidadagdag na karunungan. Walang katapusang paglilibang at pagpadiversyon at pagpapalipas ng oras. Kasi kung ang pinaka-highest goal of human life is to know our Creator, to know our God, to understand the wisdom of God, kahit man lang konti, kailangan committed tayo to the process of learning. Kailangan magkaroon tayo ng tools para mabuksan yung iba't ibang mga kandado ng karunungan na magbubukasat ng ating isip at mata at mas makikilala natin ang ating Diyos. One of the greatest duties, privileges, and rights of God's people is to grow their mind. Kaya pipilitan naman ni Satan na pigilan ka. Pinagsasara ng isip mo, binibigyan ka ng mga biases, binibigyan ka ng mga katamaran para hindi ka mag-aral. How do you grow your mind? Unang-una, of course, obviously, study. Proverbs 4:7, the beginning of wisdom is this: get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. Meron kang hindi naiintindihan, dapat meron kang gawing paraan na maintindihan yon. Meron kang hindi alam na spell, kailangan matutunan mong ma-spell yon. Malampasan mo yung hindi ko alam at gagraduate ka sa, alam ko na. Meron kang hindi naiintindihan na dapat ginagawa ng taong nag-aalaga ng may sakit. Ginagawa mo dapat sa mikrobyo sa bahay, ginagawa na isang nagluluto, ginagawa na isang nagre-repair ng sirang makina. Alamin. Kasi ang lahat ng alam mo, nagiging kasangkapan at kaibigan mo. Pero ang hindi mo alam, kaaway mo at Panginoon mo ang hindi mo alam. Kaya yung mga taong hindi nakakaalam ng mga bagay, may mga inferiority feeling. Pag yun ang pag-uusapan, tatalikod na, tatakbo na, aalis na kasi hindi alam kung paano sasagot. Study. And how do you study? You listen. You read. You look at things and observe. Ang daming ibinigay sa ating senses, dapat ginagamit natin. Tumitingin ka sa dapat tingnan, pinapakinggan ang dapat pakinggan. Ecclesiastes 1:13, I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. Meron ka pang tatanungin, gusto mo bang mag-masteral studies? Gusto mo mag-aral? Ayoko na makakita pa ng libro pa sa buong buhay ko. Tama na. Ayaw nang matuto.
Pagka inaalok mo na may pag-aralan, ay nosebleed ako. At naging excuse ng lahat yan, naging katatawanan, pero excuse not to learn anything beyond what you already know. Dapat ang tao patuloy na nag-aaral. But you must know what to study. Meron ka naman pag-aaralan, pampasikip lang ng utak mo, pampagulo. Practical, knowable things. Yung bang pag napag-aralan mo, merong practical use para sa'yo. Kahit sa religion, mga kapatid, marami mga tanong, pinagdedebatihan, pinag-aaway-awayan, pero actually, wala ka namang mapapala sa pang-araw-araw na buhay mo. Kahit malaman mo pa yung sagot, kung may sagot nga talaga. Mga tanong na walang katuturan, bakit po ba walang buhok ang palaka? May pusod ba si Adan? Kasi daw, hindi naman nanggaling sa isang ina, di walang pusod. Ay ngayon kung may pusod at si Adan o wala, ano ngayon napala natin na pag-usapan niya mga bagay na yan? So may mga bagay na wala namang katuturan na alamin. Hindi naman talaga malalaman. So know what to study. Not useless, unknowable things. Pati na lang yung mga mangyayari sa eternity, sa eternal life, pinagdedebat-debatihan ng mga tao, who really knows the details of these things? Pati hindi mo ang atupagin na yung malalaman mo sa buhay na ito. So you can live the best way, you can give your best, and you can get the best from life. And let God take care of the unknown future. Know when not to study. When it is not advantageous. Kung wala naman talagang direct benefit para sa iyo ang pag-aaralan mo, what's the point? Kung sobrang laki ng bayad, it's not worth all the trouble. What will you get out of it? Ang iksi-iksi ng buhay. Sa kaiksian ng buhay, hindi ka rin nagsasayang ng oras sa pag-aaral ng mga bagay na hindi mo naman talaga gagamitin o magagamit one pero sobrang konti compared sa ibabayad mo. Know when to stop studying. That is when studying wearies you already. Very especially, brothers and sisters, sa spiritual studies. Ang sobrang pagpapalalim ng pag-aaral ng mga bagay na espiritual, kadalasan, ang nagiging inuuwian ay pagkalito. Kasi mga bagay naman yan na hindi naman very concrete. Kailangan mo ng napakalawak na wisdom pang-unawa para makita yung mga unseen, to connect the unseen dots. Ngayon, kung magkakalito-lito ka lang, mabuti pa, wag na lang. Ecclesiastes 12:12, much study wearies the body. Sabi ni Solomon, kung sa paramihan lang ng binasang libro, wala nang dadami pa sa akin sa panahon niya. So niya, pero I tell you this, nakakapagod lang. Especially mga theological studies, nakakapagod yan mga kapatid. Yung tatlo ba ang Diyos, dalawa o isa, tas hindi mo naman talaga malutas-lutas yan, huwag na lang. Magdasal ka, period. Ang dami, hindi na malutas sa tanong yung Trinity na yan. Nung pa hanggang ngayon, tanong na yan. Mga post-tribulation, pre-tribulation, mid-tribulation na hindi na malulutas pa kahit kailan. Pinagtatalunan ng mga theologian, pinag-aaway-awayan. Malaman mo man kahit alin, ano naman na sa'yo ngayon yun. So may mga bagay na iba na lang ang pag-aralan para mas tahimik ang kalooban. May mag-aaral ng mga occult, mag-aaral ng mga spiritual na bagay, tapos matatakot, malilito, di useless. How do you grow your mind? You enrich your mind with food for thought. With big and good thoughts, with ideas, and very especially, with perspectives. Dapat pinag-aaralan natin mga kapatid kung paano tumingin sa isang bagay mula sa iba't ibang punto de vista. Sphere lang naman ang kahit saan mo tingnan, pareho ang shape eh. Pero yung square, yung triangle, yung rectangle, yung cube, pag tinignan mo yan mula sa taas, mula sa baba, mula sa gilid, nagkakanda iba-iba, although pareho rin. At sa buhay natin ito, dapat marunong tayong tumingin sa iba't ibang pananaw. Halimbawa, dapat bang taasan ang halaga ng bawang? O kayong mga housewives na namamalengke, anong sagot? Dapat no. Pero kung kayong mga tao sa Ilocos na nagtatanim ng bawang, anong sagot nyo? Yes, di ba?
Kung kayo yung nagtatax ng mga tinda, gusto nyo lumaki yung VAT. Pero kung kayo yung nagsusupply ng pera sa namamalengke yung nanay o asawa, ang sagot nyo, no. But it's the same story. Ang matalinong tao ay yung natitingnan ng isang bagay mula sa maraming punto de vista. Hindi lang sa punto de vista niya. So kung wife ka, meron kang hinahanap sa iyong husband, point of view mo yun. Pero kaya mo bang tingnan yung problema na yan from the point of view of your husband? From the point of view of your mother-in-law? From the point of view of your children, halimbawa? Dapat nilalawakan ang pag-iisip. Dahil sa ganun lang natin madadagdagan ng pag-unawa sa kapwa, sa sarili, at higit sa lahat sa Diyos. It's very important because most of the time, what many people call truth, goodness, beauty, etc. are relative, nasa tumitingin. Most of the time, it is a matter of perspective. Dapat ba o hindi dapat umulan? Gusto ng farmer umulan kung tuyo ang bukid. Pero may birthday ka, meron kang kasalan in the garden, ayaw mong umulan. Point of view. To understand many points of view. And of course, to grow our mind, we've got to get out of the proverbial boxes. What are these boxes? The prisons of the mind. Yung may gustong pag-usapan yung tao, ayokong pag-usapan yan. It's a prison of the mind. But ayaw mong pag-usapan kung ang pag-uusap ay makakalutas sa problema. Ayaw kong i-discuss yung mga bagay na yan. Mga molds and patterns, chains of our thoughts. Maraming kulungan ng ating isip, like biases. Pagka taga ganung probinsya, magnanakaw yan. Pagka maitim ang gilagid, taksil yan. Diba? Pagka ganito tumingin, hindi mo pagkakatiwalaan, marami tayong biases. Up to a point, it might be true, but not always. So you cannot judge a situation by your biases. We should always try to keep to understand. Mga mag-asawa, pagka kayo nag-aaway, usually ang problema, hindi naman dahil tama si Mr. o mali si Mrs. Hindi nyo lang sinisikap unawain ng isa't isa. Iginigiit nyo yung point of view nyo over the point of view of your spouse. Gusto nyo kayo yung manalo, gusto nyo kayo yung manaig, kayo yung masunod. Siya, ganoon din ang gusto niya. Ganon din kuminsan ng mga magulang at mga anak. Points of view. Sabi sa Hebrews 5:11, we have much to say, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. Ayaw mo na mag-isip. Ayaw mo nang itingnan yung bagay mula sa pananaw ng iba. Pananaw mo na lang ng pananaw ang mahalaga. So kahit anong gawin paliwanag, hindi mo maintindihan. Kasi ang taong nakakaintindi ito, hinuhubad mo yung suot mong sapatos at isinusuot mo yung sapatos ng iba para maramdaman mo yung nararamdaman nila. Kung lagi mo sinasabi sa pasyente, ano ka ba, ba't ka naiinip? Magpahinga ka dyan, nakahiga ka naman, magpahinga ka, magdasal ka. Subukan mong humiga ng 7 araw. Kundi ka rin mainip kahit ka madadasalin. So kailangan tinitingnan mo yung point of view ng iba. Acts 17:19-20, may we know what this new teaching is that you are presenting? You are bringing some strange ideas to our ears. We want to know what they mean. Yan ang sinabi ng mga tao sa Athens kay Paul. May tinuturo si Paul tungkol sa Panginoong Jesus. Ang mga Athenians, sa kanilang pangdinig, bagong-bago yung mga ideya na yun So sabi nila, pwede mong ipaliwanag, masyadong kakaiba yung sinasabi mo. Kasi yung mga Athenians matatalino. Pag may nadidinig silang bagong ideya, gusto nila ipaliwanag mo. Hindi yung tinatakpan nila agad ang bibig mo, pinapagalitan ka, mali ka agad dahil hindi ka nila naintindihan. Sabi nila, ipaliwanag mo. At matapos naman ikaw yung magpaliwanag, doon sila magpapasya kung maniniwala ba sila o hindi, o ayaw pa nilang maniwala pero bigyan mo pa ng more reasons to believe. In other words, bukas ang isip. Athenians would listen even and especially to strange ideas. At ito ang sakit ng maraming Bible-based Christians.
Pag may nauna ng teacher sa inyong utak, pag may nauna ng theology, may nauna ng interpretation ng kung anong sekta, anong kongregasyon, yun na ang nagiging kulungan ng isip. Pag nakarinig ng ibang ideya, dahil iba yon, ang judgment agad wrong. Ang judgment agad evil, satanic. Dapat sabi mo, sige, pakinig. Binigyan naman ako ng Diyos ng utak para suriin ang mga bagay. May mga verses naman na pwedeng suriin at pwedeng pagbasihan. Tingnan natin. Pero hindi yung kung sino talaga nauna sa utak mo nag-colonize, yun na. Hindi na maiiba. At ang tanging dahilan mo sa paniniwalang yun ang tama at totoo ay dahil lang siya yung nauna. Paano kayong nauna? Hindi naman yun ang pinakatama. Sabi nga nila, only a fool does not change his mind when there is a good reason to do so. So do not imprison your own mind and your own thoughts. Huwag ipagmalaki, huwag maging serrado de candado. Pinagmamalaki pa ng iba, ay, serrado kami, de candado. Bakit may pagmamalaki na may kandado yung utak mo? Hindi mo napapalakihin, kinulong mo na doon. Dahil lang may nauna na nagsabi sa'yo. But of course, while you listen to many other ideas and many points of view, you filter and classify thoughts. Sinasala. Hindi ko masabi ng lola mo ay tama yon. Hindi ko masabi ng preacher, yun na ang kaisa-isa pinakatama. Hindi ko napanood mo sa TV, nabasa mo sa libro, yun na. So dapat, willing ka lang pakinggan, pero sinasala mo at sinusuri. Merong ito, pwede kong tanggapin ngayon dahil marami na akong karanasan sa pag-isip tungkol dito before at ngayon handa na akong tanggapin ito dahil nasuri ko na. Meron namang mukhang imposible itong paniwalaan pero sige, titingnan ko pa rin, baka ako makonvince. Meron namang ito, ayokong isipin ngayon, ilalagay ko muna sa isang tabi, saka ko na lang ito iisipin pero hindi ko pa rin i-dismiss o itatapon. Acts 17:11. Pag nagtuturo sa kanila si Pablo, alam niyo ginagawa ng mga taga-Berea? Now, the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Hindi ko masabi ni Paul, tinatanggap na nila dahil sabi ni Paul yan. Sinusuri pa nila kung tatanggapin nga ba nila o hindi. At anong tawag sa kanila? They were noble. Mga mahuhusay ang pagkatao dahil hindi basta-basta naniniwala kahit kanino. Pero hindi rin basta-basta hindi naniniwala. Kasi pareho lang yung basta naniniwala at basta nagre-reject. Pareho lang dangerous yun. Pero sila sinusuri. Pinag-aaralan nila yung Old Testament. Ano nga ba ang kinalaman ng sinasabi ng Pablo na yan sa mga nakasulat dito sa Scripture, which when mentioned in the New Testament always refers to the Old Testament. So to the Bereans, even Paul had to be verified. Hindi dahil sinabi ni ganito, dahil sinabi ni ganon. Ang dami ko natatanggap ng tanong sa Facebook. Sabi po ng elder namin, sabi po ng deacon namin, sabi po ng pastor namin, pero talagang yung sinabi, pabali-baligtarin mo man ang lahat ng katuwiran sa mundo, ay napakahirap tanggapin o pairalin. Pero nahihirapan silang tanggihan yun dahil sabi ng isang authoritative figure. Kaya dapat sinusuri. Si Paul nga sinusuri. Colossians 2:8. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. Huwag kayong pabibihag, sabi niya, sa mga walang kwenta, mga walang laman at mapandayang mga ideya. 1 Timothy 4:7, have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Huwag na daw makihalo pa sa mga usapan na hindi maka-Diyos, walang kwenta, at mga guni-guni, mga chismis-chismis ng mga matatandang babae. Bagamat marami rin namang matandang lalaki o batang lalaki, chismoso rin. Pero yun lamang ang ginawang example, old wives' tales.
At kung lagi ka na lamang na lumulungkot pag sinabi ni ganon ay ganon, nalilito pag may ganong sinabi si ganyang tao, Ecclesiastes 7:21 says, do not pay attention to every word people say. So dapat marunong kayo mag-filter. Pag may nagsabi sa iyo, alam mo, palagay ko, napakagunggong mo. Ano mo sabihin? That's your opinion. It's not my opinion about myself, so that's your problem. Hindi mo naman dapat payagan ang sarili mo na laging sumasama ang loob dahil may sinabi ang tao tungkol sa iyo eh. Kasi ang tanong mo, sino yung nagsabi? Qualified ba siya na sabihin nyo? Bakit niya sinasabi yon? Dahil meron ba siya mga ibang sugat sa puso niya na nakakanti, nasasaktan, kaya gusto niya manakit ng kapwa? O nagsasalita lang ba siya dahil lasing siya, wala siyang masabi, wala siyang magawa? O may iba siyang layunin sa pagsasalita? May iba siyang audience na ini-impress? Sabi, kung pansinin lahat na didinig mo, gugulo lang ang isip mo at madalas lulungkot ka. Ano lang dapat ang pansinin? Ano ang dapat tandaan? Ano ang dapat ipamuhay? Philippians 4:8. Whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Konti lang naman ang pwede mong isipin sa isang oras, sa isang minuto. So, ang isipin nyo na lang kung ano yung totoo, ano yung kaibig-ibig, ano yung tama, ano yung malinis, kahanga-hanga. Yun ang isipin. Huwag mo isipin yung nananakot lang sa'yo, huwag mo isipin yung nagpapanervyos, nagpapalungkot. Ang dami mo na maiisip, ba't yung paisipin mo? Mga kapatid, pag inisip natin, pag naramdaman ng ating emosyon, kasunod yun ang pag-iisip, apektado na ang buo nating katawan. Subukan nyo lang mag-isip ng malungkot, di ba? Minsan na nga, nangingilid ang luha sa inyong mata. Can you imagine what thought can do? May maiisip ka lang, apektado yung katawan mo, tutulo na yung luha mo. Pag meron ka mahal sa buhay na selosa ka pa naman halimbawa, naisip mo na baka meron siyang ibang minamahal this very minute, nagiinit na yung gilid ng tenga mo, dumadalas na yung tahip ng dibdib mo, sumisikip na ang iyong paghinga, naiisip mo pa lang yun. Kaya mahalaga na ang isip na kokontrol. Kasi pinapasunod ng isip ang katawan. At maraming mga sakit ang tao ng katawan dahil sa pag-iisip. Kaya sabi, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, kung merong maganda, kung merong mainam, yun ang isipin. Merong kamahal sa buhay, may pangit siyang ugali, may magandang ugali, ang isipin mo yung maganda. Para ka sumaya. Sabi mo, may pangit siyang ugali, sige, isipin mo, pero anong effect sa'yo? Nalulungkot ka, nadidiscontento. Bakit ka mag-iisip ng mga bagay na hindi maganda ang epekto sa iyong katawan? Another way to grow your mind is to keep updating what you know. Update your mind. Update your understanding. And update even your theology. Mga kapatid, the Word of God does not change. The Bible does not change. But your scholarship should grow. Your understanding and interpretation should grow. Hindi dapat yun nanatili sa isang level lang forever. Dapat lumalalim ang pangunawa, lumalawak ang understanding, at gumaganda lalo ang pag-a-apply sa buhay. Pwede mong huwag palitan ng iyong pananaw, ang iyong interpretation, ang iyong theology. Kung perfect ka na nung araw na una mo nabasa yon. Let's say meron kang nabasang verse 20 years ago, 15, 10 years ago, 5 years ago. Ang pagkakaintindi mo, ganito. Ang pagkaka-explain sa'yo na nag-explain, ganito. At yun ang ngayon ang pananaw mo. 5, 10, 15 years later, yung pa rin ang pananaw mo, either perfect na yung interpretation na yun noon pa, so hindi na dapat palitan, o hindi ka nag-grow. Walang nag-growth na nangyari. So pareho lang. We've got to keep updating. Kaya sabi sa Acts 17:21, all the Athenians and the foreigners who lived there
spent their time doing nothing but talking about and listening to the latest ideas. Bakit mas conservative ang taga-baryo kaysa taga-bayan? Bakit mas conservative yung taga-bayan kaysa taga-lungsod? Isa lang yon. Kasi yung taga-lungsod mas exposed sa maraming bagong ideas. Lagi. Sa dami ng dumarating ng mga bagong tao, sa dami ng nakikita, nababasa, napapanood. Exposed sa maraming ideas, kaya nagiging mas broad-minded. Kaya mas nakatira sa isang liblib na lugar, yun at yun ang nakakausap, ito at ito ang naririnig, yun ang mga conservative. Yun ang mahirap makausap, makaintindihan. Kasi yung nauna sa utak niya, yun na lang forever. Kaya napakahalaga na nakakarinig ka ng mga bagong ideya. Pero gusto kong bigyan ng diin, you filter the ideas. You test the ideas. But you've got to hear ideas. Sabi rin sa Bible, iron sharpens iron. Para mo mapatalas ang isang bladed weapon, kailangan mo siyang ikiskis sa isang matalas at matigas na bagay din. Para siya tumalim. Ganon din ang isip. Kailangan merong nakakausap. In a healthy way, may nakakatalo rin. Pero hindi debating awayan, kundi idea versus idea. And let the better idea win, not the better person. Then you become wiser. Kita nyo yung mga tao, kahit sa pamilya natin, na mahirap makausap, mahirap makasundo. Usually, yung mga taong saradong isip. May pinapaliwanag ka pa lang, alam ko na yan, ayoko marinig yan. Ganun agad. So yun ang talagang nakasara ang isip. Proverbs 9:9, instruct the wise, and they will be wiser still. Teach the righteous, and they will add to their learning. Pag daw matuwid ang tao at matalino, laging umaasenso ang pag-iisip. Kaya sabi nila, alam nyo, bakit yung mayaman, lalong yung mayaman? Ang nagagalit lang naman doon, yung hindi yumayaman di ba? So may ginagawa siyang tama sa pagyaman, kaya siya lalong yumayaman. But of course, sa mga naiinggit, minamasama nila yun. Sila na naman, kanya na lahat. Napunta na sa kanya lahat. Meron siyang ginagawang tama, kaya nangyayari. Walang napupunta sa'yo, so siguro meron kang maling ginagawa o hindi tama. So imbes kang magbubusa, magalit, magselos, isipin mo, ano kaya ang tama niyang ginagawa? At bakit siyang papayaman ng papayaman? Siyempre, yung mga naiingit, di bale, pupunta naman siya sa impyerno. Ganyan naman ang mga papakonsuelo de bobo ng mga relihiyosong walang pera. No? Hindi ba mabuti na ikaw na papunta sa langit pag namatay ka? Mayaman ka rin ngayon? Masama ba yun? So let's stop comforting ourselves with empty words. Successful people know something right and they do it. Kaya dapat kung gusto mo rin maging successful, know the right thing to do. Yung matalino, lalong tumatalino. Tulad ng mayaman, lalong yung mayaman. At napansin nyo ba, yung maganda, lalong gumaganda. Huwag lang maglagay ng sari-saring mga kung ano-anong nilalagay sa mukha nila na hindi dapat. No? Kasi kumisan, hindi mo na makilala. Alam nyo na, yung may cheekbone na parang isang buong tuhod na niya yung napalagay sa cheeks niya. Hindi na cheekbone no? Parang cheek skeletal system na yung napalagay doon, ang laki. So hindi gumanda. Kasi ibig sabihin, mali yung ginagawa niya. Kasi nangungopya sa iba, na siguro hiniyangan, pero siya hindi. So hindi ko mo ginagawa ng iba, kokopyahin mo na. Again, filter the ideas. Bagay ba sa akin? Pwede ba sa akin? Pero usually talaga yung maganda, mas gumaganda. Kasi pag napupuri mo yung tao, lalong nagpapaganda, lalong ginaganahan. Yung mayaman, yumayaman. Yung matalino, tumatalino. So yung mahirap, alam niyo mangyayari no, pahirap ng pahirap. Kasi meron siyang dapat malaman kung paano siya makakatakas sa kahirapan. Kasi 90% naman ang kilala nating mayayaman ngayon, mahirap nun. Anong ginawa nila? Bakit sila yumaman? So gusto mong baguhin ang iyong sitwasyon, unang-una babaguhin mo ang iyong pag-iisip.
Kasi yung pinupuntahan ng katawan mo, yung ginagawa ng kamay mo, yung nilalakaran ng paa mo, inisip mo lang, kaya gano'n ang nangyari. So kung ayaw mong mapapunta rito, huwag mong isiping pupunta ka dito. Kasi pag inisip mo pupunta ka dito, pupunta ka nga. Susunod ang katawan mo. Pag sinabi mong, ay ako magagalitin, magagalit ka nga agad kasi yun na agad ang sinasabi mo eh. So, ano ang iniisip natin? Tandaan nyo mga kapatid, hindi lahat ng iniisip mo ay mapupuntahan mo. Pero lahat ng pinuntahan mo, inisip mo. Kung di man ikaw ang original nag-isip nun, at least pumayag ka. Sumang-ayon kang madala ka doon, ang iba nag-isip. Ang kawawang mga tao, yung napupunta sa mga lugar na hindi naman nila inisip pumunta, niyaya lang. Bakit naman nasa lugar ka nung sumabog yung building? Nayaya lang kasi ako eh. Ibig mo sabihin, nagkasunog-sunog ka dyan, nagkalasog-lasog ang katawan mo, na hindi mo palang ginusto, nayaya ka lang. Mabuti kung nagpunta ka doon dahil ideya mo, may gagawin ka, may mission ka, pero yung nayaya ka lang, hindi ka malang nag-isip tapos nadamay ka, ang daming ganon sa buhay. Kasi alam niyo mga kapatid, pag hindi kayo nag-isip, yung dominanting taong katabi niyo mag-iisip para sa inyo. Titirhan ng utak niya yung utak niyo. Itutulak ng utak niya yung utak niyo para tumapon. Ang laman ngayon ng bungo niyo, utak niya. So siya magsasabi, itong kakainin natin, itong gagawin natin, itong gagawin mo sa buhay mo. Kasi tinanggalan ka niya ng utak. Huwag kayong titigil mag-isip dahil merong titira sa utak niyo na iba. Mga ganyan yan eh, yung halimbawa yung mga ayaw na mag-isip. Kung ano sabihin ng ate, yun ang gagawin ng lahat. No? Kung ano ang utos ni gano'n, ni tatay, kahit na maling-mali, sunuran ng lahat. Kasi hindi na kayo mag-iisip para sa sarili. Si Paul sinusuri. Kahit sino dapat sinusuri mo. Ang nananalo dapat sa paligsahan, hindi yung mas malakas sumigaw, hindi yung mas may pera, yung mas tama ang katwiran. Yun dapat. Kaya yung batang, dito tayo manonood lahat. Alam niyo yan? Dito tayo, parental and guidance o general audiences. Pinakatama yung idea niya, siya nasunod. So ang point, sinong nakatira sa utak niyo ngayon? Maganda sana kung ang Espiritu ng Panginoon lagi natin pinapatira doon. But one thing occupies one place at one time. Pag hindi kayo ang nakatira sa loob ng inyong brain, may ibang nakatira. Usually somebody who dominates you. Hindi mo nakakain yung gusto mo dahil itong gusto niyang kainin, so yun na rin nakakainin mo. Hindi mo namang gusto pumunta doon, pero niyaya ka, nakakahiyang tumagi, so nandun ka. Buong buhay mo, sasayangin mo na iba ang nakatira sa loob ng utak mo. Kailan ka pa magiging ikaw? Kailan mo gagawin yung talagang gusto mong gawin? Kaya dapat ang tao naninindigan din para sa iniisip niya. And if you are wise, you can always be wiser. When you open your eyes, open your mind, when you look at other points of view, when you listen to new ideas, doon ka palang aasenso. Again, linawin natin, ba't natin gustong umasenso? Para mas maintindihan natin ang Diyos. Kasi ang daming hiwaga na dapat maintindihan. Ang dami niyang ipinapakitang dapat makita. Ang dami niyang ipinaparinig na dapat dinggin. But we have to practice to be able to hear, to see, to understand. And how else do you grow your mind? Share your thoughts in the marketplace for review, for challenge, for pruning, even for enriching by others. May naiisip ako, A, anong tingin ninyo? Sasabihin niyo ba, ay, mas maganda yan kung A-. Ay, mas mabuti yan, A+. Ay, wag na lang A, B na lang. Bakit B? Papakinggan mo ngayon. They say, ay, oo nga, no, gawin nating A+. O gawin nating A-. O, tama, B dapat. Dapat marunong kang sumangguni, makinig. At the same time, laging may filter. Kasi, tinitingnan mo, ano bang layunin niya? Bakit niya pinapa-B? Dahil may iba siyang ititinda? Dahil gusto niyang tumira sa utak ko? Iniisip mo lahat yan. Pero ang mahalaga mga kapatid, willing kayong pa-criticize. Willing kayong pa-critique. Willing kayong suriin ang inyong mga ideya.
At kung maraming mga ibang nagtatalo-talo na points of view about your own point of view, at the end of the day, when you have heard what you should hear, when you have filtered things, you make the decision. Para kung maganda yung decision nyo, maganda yung nangyari. Kung pangit man, sarili nyo lamang ang inyong gagawing responsible. Importante yan mga kapatid. 1 Timothy 4:13, "Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching, and to teaching." So gusto ni Paul mag-grow yung kanyang mga tinuturuan. So sabi niya, hanggang magkita-kita tayong muli, huwag kayong titigil ng kaaaral. What is important mga kapatid is to put your mind to work. Sayang ang isip na hindi ginagamit. Yung, ikaw na nga mag-isip, saan ba tayo pupunta? Bahala ka na. Dapat nag-iisip ka rin. Know what should be known, as we have already discussed. Philippians 1:9, "And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight." Nalalo ka maging maibigin sa Diyos, sa kapwa, dahil nadadagdag ang kaalaman mo at lumalalim ang iyong pangunawa. Now, know. So meron ka na ngayong alam, kapatid. Ano man yun? What else should you do? Believe in what you know. Remember, nasala mo na before you accepting it and putting it in your library of knowledge. Believe in it. Because when you don't believe in what you know, it's pointless. Why know it when you won't believe in it? Mark 5:36, ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, "Don't be afraid, just believe." In other words, sinasabi ni Lord sa synagogue ruler na yung anak ay naghihingalo, nasabi ng mga nagbalita, namatay na, huwag mo nang dalhin pa si Jesus sa bahay dahil patay na. Sabi ni Jesus, "Don't be afraid, just believe." What do you know about me? Bakit mo ko inimbita? Kung makakasagot lang yung synagogue ruler sa ganitong hypothetical question, sabi niya, "I know that you are a healer. I know that you are the Lord. I know that you can heal my child." So sabi ni Lord, then, believe. You know pala eh. Then, believe. And when you believe, you must act. What's the point in knowing when you won't believe in what you know? And what's the point in knowing and believing when you won't act anyway? So action ang ending. That's why faith, if it has no works, is dead. What's the point in believing when you don't move according to that belief? What's the point in knowing Jesus as kind? What's the point in believing that to be kind is good when you won't be acting and doing kind deeds? So ang ending, acting. You've got to act out your belief. John 13:17 is very, very clear. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. So nalalaman mo na ang bawang panggisa o naniniwala ka na ang bawang na sinasama sa ginisa, nagpapasarap sa ginisa, you believe, then you act, maggisa ka. Aanin mo na alam mo yung bawang na magandang ingredient. Ay mabuhusay ang bawang sa puso, sa blood pressure. Tapos hindi mo naman kinakain. Sayang ang alam mo. You know that Jesus is teacher? Learn from Jesus. You believe in Jesus as healer? Believe in Jesus. Act upon that belief. Alam niyo mga kapatid, unang-una, marami tayong hindi alam. Lugi na tayo agad nun. Dalang hindi mo alam, hindi mo pwedeng magamit. Pangalawa, marami tayong alam, ayaw naman natin paniwalaan. So ang daming laman na ideya ng utak mo na hindi mo pinaniniwalaan, edi sayang, nalilito ka lang. Pampagulo ng utak yan. Pangatlo, marami tayong nalaman, tapos pinaniwalaan, tapos hindi naman ginagawa, edi wala ring kwenta. Bakit mo pa nalaman? Nalaman mo, halimbawa, na ang asawa mo mabait sa'yo. Pinaniwalaan mo yon, na-prove mo yon. Ano dapat gawin mo ngayon? Maging mabait ka rin sa kanya.
What's the point in knowing na mabait ang asawa mo para negatively gamitin mo yun para siya abusuhin? Mabait yan. Pwede na yan, hindi pansinin, hayaan mo, mabait naman yan. Buti pa, hindi mo nalang nalaman na gano'n. Ang action mo pala, negative, pangit. Kaya kailangan, mga kapatid, you know, you believe, and you act. Especially in things that concern our faith. What do you know about Jesus? What do you know about His teachings? Pag sinabi ni Jesus na it is more important to love than to be cruel and be lawful and legal, do you believe that? If you do, you believe that love is more important than being legalistic, then you should act. You should love more instead of being more legalistic and judgmental. Action is the ending of thinking. Sayang yung ideyang pumasok na sa loob ng utak, tapos pinaniwalaan na, tapos hindi itinupad. Ang daming magandang dapat mangyari sa buhay natin kung aalamin lang natin, paniniwalaan at gagawin. Pero para mangyari yon, dapat marami kang, huwag na lang alamin, natapos kang mamili. Pinili mong hindi alamin. Iba naman yung hindi mo alam dahil hindi mo naman alam na may ganun ideya. Pero inaalam mo, tapos pinipili mo, ay, hindi ko kailangan yan. And then pag naniniwala ka, put it to action. You believe in love? Then love. You believe in goodness? Then be good. Until it becomes action, it means nothing. Faith, if it is no works, is dead. Your brain is forever. The brain dies. What I mean is your mind is forever. The brain dies, but not the thoughts. Nakita nyo lang, binabasa natin sa Biblia, lahat na nagsulat niya, namatay na eh. Pero buhay pa yung ideya. Mga ideya ni Rizal, buhay pa, kahit patay na siya. Kasi ang magandang ideya, hindi namamatay. Get your mind to the highest possible development as soon as possible. Yung mahahalagang bagay na dapat malaman, alamin, huwag tamad. Yung mga dati nang nalaman, na ngayon napapatunayan ng iyong karanasan na mali pala, tanggalin sa sistema. Kahit tradisyon, kahit nakaugalian na. That way you change from glory to glory. Then you become closer and closer to truth, to know God more. More than theology, more than verses, there's still so much to know about God. And then you can become more and more like Jesus. Merong hindi dapat katamaran ng tao, that is to continue to learn, to know things, and then to apply them correctly. Mga kapatid, anong laman ng isip nyo na dapat tanggalin kasi nagpapalungkot lang, nananakot lang, papahina ng loob, wala tayong mapapala. Kailangang disiplinahin ang pinapayagang pumasok sa isip. Paminsan-minsan may pumapasok na hindi mo napansin, nakasingit, hindi dapat pagtagalin, dapat itaboy agad. Ideas that depress you, ideas that make you sad, make you angry, they are like birds. You cannot stop them from flying over your heads, but you can stop them from nesting in your hair. Itaboy agad. Masapangit na ideya, hindi maganda, itaboy agad. Dapat binabantayan yung pinto ng ating isip kung alin ang pinapapasok. Ama namin sa langit, turuan mo kami na maging dedicated to continuing education. Formal, informal, practical education. Makita mong committed kami to enriching our minds. To keep on knowing. And then to be wise to filter what we know. But also to be wiser still to act on what we know. Lahat ng mga magagandang ideya na kami ay sangayon, turuan mong gawin namin. Na hindi kami matigil lang sa pagsang-ayon sa aming isip, kundi maging totoo sa aming gawa.
Na kami, Panginoon, ay magiging makadiyos, mabuti, sa isip, sa salita, sa gawa. At nawa, Panginoon, sa pagdami ng aming mga karunungan, mas makita namin kayo. Mas maunawa, mas ma-appreciate namin ang katotohanan nyo. At ang magandang bunga nito, mas maging mabubuti kaming tao. Nawa lahat ng nadadagdag sa aming kaalaman, magdagdag sa aming kabutihan. At huwag ito mabaligtad na ang nalalaman namin ay nagpapasama sa amin, nagiging kasangkapan namin sa paggawa ng masama. This is the most terrible twisting of knowledge. Teach us, O Lord, to use knowledge, to glorify you, to be good people, and to live life in a better way. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ko ano ang personal na kahulugan ng mga ito sa ating mga buhay-buhay. Turuan nyo kami, Lord, i-apply sa aming personal lives ito mga dinapuan ng pag-iisip namin ngayon, that we should continue to know, to learn, to believe, and to act. Let's spend some time in silent prayer. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Grow Your Mind. Kung ang puso mo ay nasasaktan dahil buhay ko ay may kabiguan, suliranin may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamali't nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko.
bakit halos lahat ng bahay may malalaking kutsara at tinidor na dekorasyon. Dapat din natin isipin na pati ang concept ng kutsara, sinauna yan, hindi yan foreign. Ang mga Ifugao may kani-kanyang kutsara, kanya-kanyang gawa, pagandahan, at yan ay dala-dala nila kahit sa sila magpunta at tuwing kakain, ilalabas nila ang kutsara nila. Yan ang kinopya ng mga malalaking kutsara na nausong nang galing sa Baguio, na ngayon nakarating sa halos lahat ng bahay na may mga members na nagpunta sa Baguio. O Diyos, kayo'y aming pupurihin. Marapat na ito'y aming gawin. Ang inyong gawa sa amin ay namamasdan. Tunay na dapat kang papurihan. O Diyos, kayo'y aming sinasamba. Tunay na Diyos kayo't walang iba. Ang inyong likha ngayon'y nangangayo pa ay bukid mo, O Diyos, kay dakila. Diyos, kayo'y aming aawitan. Nang awit na sa puso'y sumilang, awit ng pagpuri at awit ng paggalang. Sa inyo ay amin nang nilalaan. Sa inyo ay amin nang nilalaan. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!